Only in thee, O Savior mine, dwelleth my soul in peace divine, peace that the world, though all combine, never can take from me. Pleasures of earth so seemingly sweet, fail at the last my longings to meet. Only in thee my bliss is complete. Only, dear Lord, in thee. Only in thee a radiance bright shines like a beacon in the night, guiding my pilgrim bark aright over life's trackless sea. Only in thee, when troubles molest, when with temptation I am oppressed, there is a sweet pavilion of rest. Only, dear Lord, in thee. Only in thee, when days are drear, when neither sun nor stars appear, still I can trust and feel no fear, sing when I cannot see. Only in thee, whatever betide, all of my need is freely supplied. There is no hope nor helper beside. Only, dear Lord, in thee. Only in thee, dear Savior slain, losing thy life, my own to gain, trusting I'm cleansed from every stain. Thou art my only plea. Only in thee my heart will delight, till in that land where cometh no night, faith will be lost in heavenly sight. Only, dear Lord, in thee. There is coming a day when no heartaches will come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace, when he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace, when he takes me by the hand and leads
leads me through the promised land. What a day, glorious day, that will be, will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace, when he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day, that will Magandang gabi mga kapatid. Kahit Sabado ng gabi po ngayon, maganda pa rin na tayo po ay magkaroon ng pag-aaral bago po ang pagsamba bukas, araw po ng linggo. Karagdagang pag-aaral sa salita po ng Diyos. Lalagit sa lahat ng ating pag-uusapan ay mayroong kaugnayan sa araw ng bukas. Ano po? Ito po yung hindi pagpapabaya sa ating pagkakatipon, sa ating mga kakabsat, na ibang ngarabi kada kayo amin kakabsat, sa ating pong mga kaigsuonan. Maayong gabi sa inyong tanan mga igsuon, sa ating mga katugangan dyan sa may Bicol region. Diyos marahay na banggi sa inyong gabos, sa ating mga kapatid at kaibigan dyan sa Pangasinan, masanto sa labi at si kayo namin. At sa mga kapatid po sa Carabao Island, mayad ng gabi sa tanan. At dito po sa amin, may pabingi kekongan. Kung kayo po ay Indonesian or Malaysian, salamat malam. Alam niyo sa Ilocano, malam afternoon po. Pero sa mga Indonesian, Malaysian, malam gabi. So, nagkaroon lang po na pagbabago summer, pero parang salita lang po yun. So ito po ang ating pag-aaral po sa araw, gabi ng Sabado ng gabi, Saturday night. Marami po mga kapatid ang mayroon na po mga comments po rito. Dagdagan lang po nyo bago tayo matapos. So ang ating pong pag-aaralan ay matatagpo po natin sa Hebrews chapter 10 verse 25. Pero katanungan po sa atin, yung po bang church attendance o yung pong pagdalo natin sa kapulungan ng iglesia, ito po ba ay optional? O nasa sayo lang, kung gusto mo, ayaw mo, option, nasa sayo? O is it required kung kailangan natin gawin? Yun lang po ang dalawang katanungan na gusto nating sagutin at pag-aralan ayon po sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ito po ay optional. Pag sinabi natin optional, pwede kang dumalo o pwede rin hindi. Nasa sayo, optional. You are given the option, choice. Or is it required? Pag sinabi natin required, it's not an option. Wala kang choice kundi ikaw ay dumalo. So dito po sa ating talata, sa Hebrews chapter 10, verse 25, sinasabi po rin sa English, sa New King James Version, not forsaking our own assembling together as the custom of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day drawing nigh. Ito yung King James. Ano po, hindi po yung King James. Kasi nandun yung drawing nigh. Kanya. Dito po sa Tagalog, para naman kompleto po ang ating pagbabasa. Ano po? Ang aking ginagamit na translation po sa ating wika ay yung pong ang Biblia. Ito, 2000 po yata ito. Ang Biblia 2000, ano po? Ang Biblia. Ito po yung revised version ng ang Biblia. Yung dati nating ginagamit. So 1025, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Kundi pala kasi ng loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita, napapalapit na ang araw. Yung pong araw po rito, hindi po ito yung sa aking pag-aaral, hindi po ito yung Lord's Day o yung pagdating ng Panginoon. Ito po yung destruction of Jerusalem. Tandaan po natin, ito'y sinulat sa hindi sa mga Hudyo in general, kundi sa mga Hebrews.
Ito yung mga Hudyo na nasa Israel na kailang wika ay Hebreo. Ano po? May ibang grupo ng mga Hudyo na galing sa iba't ibang bansa na kailang wika ay Grego. Pero ito yung mga Hebreo. So ito yung sa bansang Israel. Unfortunately, marami na akong nakitang pag-aaral sa Hebreo. Hindi nila in-emphasize yung salitang Hebrews. Ibig sabihin, ito yung mga Hudyo na taga-Israel. Ang kailang language ay Hebrew. Bilang halimbawa na makikita natin to emphasize the point. Dito po sa Acts chapter 6. Itong lahat ay mga Hudyo. Pero hindi sila pare-pareho sa kailang salita. Tingnan niyo, basahin natin na po. Ito po yung nagkagulo yung distribution ng benevolence sa mga widows. Sa 6 verse 1. Nang mga araw nga ito, nang dumaraming bilang ng mga alagad, nagrereklamo ang mga Helenista sa lumang Tagalog, Greco, Hudyo kanya, laban sa mga Hebreo. What's the difference? Ang Hebreo, yun ang taga-Israel. They speak Hebrews. Yung mga Hellenist, ito po yung mga Hebrews na galing sa iba't ibang bansa. Labas sa Israel, ang kailang salita ay Greek. Kaya nga, Hellenist kanya. Pero ito yung Hebrews. So, mas mali makita natin yung as you see the day approaching, yun ay tumutukoy sa destruction of Jerusalem. So, makikita natin, it is required. Hindi po ito optional, mga kapatid. Ang tinatawag ng pagdalo sa mga kapulungan ng iglesia. It's required, hindi po siya optional katulad ng iniisip ng iba kumisa. Ang kahalagaan po ng pagdalo, makikita natin sa mga naunang mga Kristiyano. Dito po sa ating kaugalian sa kapanahonan natin, ang nakikita nating pagdalo, minsan dalawa lang. Well, kung merong midweek Bible study at saka pag-aaral ng linggo. Sa kostumbre ng mga Pilipinong Kristiyano sa pangkalahatan, hindi na po lahat. Nagsasamba lang sila once every Sunday. Minsan, meron silang mornings worship sa ibang church. Wala silang evening worship or afternoon worship. Yung iba naman, afternoon worship, wala silang morning worship. So, yun po naging customary natin through the years. Pero pupunta tayo sa New Testament o sa panahon ng bagong tipan, yung mga naunang Kristiyano, makita nyo, sila po yung matibay. Kaya basahin natin. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagputol-putol ng tinapoy at sa mga pananalangin. Kaya sila yung kailang pagdalo ay matibay nilang ipinagpatuloy. Kanya. In other words, ito'y mahalaga sa kanila. In effect, doon po sa mga Kristiyano dahil sinasamantala nila yung stay nila sa Jerusalem dahil marami po sa mga Hudyo hindi taga Jerusalem kundi sa ibang bansa. So, meron silang araw-araw na pag-aaral sa templo. Sa verse 46. At araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila nagputol-putol ang tinapay sa bahay-bahay. So, dalawang lugar yun. Araw-araw sila nagkakatipo sa templo at sila po ay kumakain sa kanilang mga bahay-bahay kanya. So, ang ginagawa nila doon sa araw-araw sa templo? Obviously, sila nag-aaral sa salita ng Diyos. Ganun din po sa paglalakbay ni Apostle Paul, makita po niyo ang emphasis dito, naghintay sila ng ilang araw para sila makasamba sa mga kapatid sa Troas. Magsisimula po tayo sa Acts chapter 20, verse 6 hanggang verse 7. Ngunit taglakbay kami mula sa Pilipos, pagkaraan ng mga araw ng tinapay na walang pampalsa. At sa loob ng 5 araw ay dumating kami sa kainan sa Troas, kung saan kami tumigil ng 7 araw. Nang unang araw sanglinggo nang kami nagtitipon upang magputol-putol ang tinapay, si Pablo ay nagsalita sa kanila, yamang nagbabalak siyang umalis kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang sa hating gabi. So tingnan niyo ang kahalagahan ng pagtingin ng mga Kristiyano noong unang siglo sa pagdalo sa mga kapulungan ng iglesia. Sabi nga po sa binasa na sa verse 42,
they remain steadfastly. Sila'y nanatiling matibay. So sila'y matibay sa pagdalo sa mga kapulungan ng iglesia. Either ito yung Sunday, na ito yung araw ng pagsamba at pagputol-putol tinapay at yung sa abuluyan o pagbibigay, o sa araw-araw na sila nag-aaral sa salita ng Diyos. Ito yung mahalaga, nakita natin dahil naghintay si Apostle Paul ng 5 araw o naghintay sila 7 araw para sila makapagsamba kasama ng mga kapatid sa Troas. So ito yung tinitingnan nila, ito yung mahalaga. Nakikita rin po natin, ito po ay planado at hinihintay nila. It's planned and anticipated. Hindi po persahan sa kailang paningin, kundi ito nagagarap nilang ganapin. Sa Hebrews chapter 10, verse 24 hanggang verse 25, at ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng unggal ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyo nakikita na papalapit ng araw. It's planned and anticipated. Isinasarang alang-alang kanya. Sapagkat ito'y pagkakataon na kayo magkatipon, ay ito'y pagkakataon na gisingan ng isa't isa sa pagmamahal at sa mabuting gawa. I disagree po doon sa translation ng pag-ibig. Hindi ko maintindihan, nagsalin po ng Tagalog Bible. May malaking pagkakaibang pag-ibig at pagmamahal. Di sila pareho. Nandun po sa root word, ang pag-ibig, desire. Ang pagmamahal, mahal, value. Kaiba po yung dalawa. Ang pag-ibig ay sa pagitan ng lalaki at babae yan. Pero pinag-uusapan ito, pagmamahal sa magkakapatid. So, tingnan ninyo, it's planned and anticipated. Ibig sabihin, nasa kaisipan at puso ng mga kapatid, pagpapalapit ng unang araw sa linggo. Ito'y kanilang pinag-aandahan at kanilang gustong gawin. Makikita natin. Dahil alam nila ang kahalagaan ng pagkakatipo. Sa Psalm 122 verse 1, tignan po natin, ito po ang ating kaisipan? Isayin natin. Sa 22 verse 1, nakadikit po itong aking Biblia, bago po itong Tagalog na. Sabi nito, ako'y natuwa ng kailang sabihin sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. Tayo ba'y nagagala? Pagka tayo po ay pupunta sa kapulungan ng mga banal, ang templo ng Diyos. Di ba? Ang templo ng Diyos sa Old Testament ay ang templo sa Jerusalem. It was a physical temple. Sa atin, it's a spiritual temple. Pagka nagkakatipo ng mga kapatid, yun po ay isang templo ng Diyos. Di ba? Sabi nga po, ako'y nagalak. Ako'y natuwa ng kailang sabihin sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. Kung nga nagsulat po rito si David din natuwa nang sabihin sa kanya ng mga tao na tayo na sa bahay ng Panginoon. Ganyan. Merong anticipation and desire to go to the temple of the Lord. Sana ganun po ating kaisipan. Hindi napipilitin lang tayo na pumunta sa panambahan. Kinipilit pa tayo pumunta. It should be planned and anticipated. At doon sa ating puso at kaisipan ng pagnanasa na tayo po'y sumamba at magpuri sa Diyos. Dito po sa Psalm 42 verse 4, ang mga bagay na ito ay aking naalala habang sa loob ko ay binubuhos ko ang aking kaluluwa kung paano ako'y sumama sa karamihan at sa paglakad sa bahay ng Diyos. Sila'y aking pinapatubayan na may awit ng pagpupuri at sigaw ng kagalakan. Napakaraming tao sa pagdiriwang ng kapistahan. Dito po yung attitude ng mga Udyo sa panahon na yan. Sa bawat pagtitipon, either ito'y kapistahan o pagdating o ito'y pagsamba sa templo sa Jerusalem. So, kailangan mahalaga po ang ating pagdalo. It's a means to encourage, it's a means of encouragement. Pagtibayin natin ng kapatid sa pananampalataya ng bawat isa. It's a joy, kagalakan, na tayo sumamba and we are happy, we are glad. Yun ang attitude na dapat na nakita natin. Ito yung attitude ng mga noong Kristiyano at kahit pa doon sa panahon ng mga Hudyo. Yun ang makikita na. Kaya mahalaga makikita natin sa panahon ng mga naunang mga Kristiyano. Ito po is, there was a singular interest
to worship on the first day of the week. Ano yung singular interest? Pag sinabi natin singular, yun ay isahan. Pag sinabi natin singular interest, yun lamang yung gustong gawin, ganyan. Yun ang yun nasa kaisipan sa unang araw ng isang linggo. Kaya singular interest to worship on the first day of the week. So yun sa Acts 20 verse 7, the first day of the week when the disciples came together to break bread. Ito yung panahon na makita natin na inaalaala natin ang kamatayan ng ating Panginoon. Bakit mahalaga yun? Kailangan nating maalaala ng Panginoon na matay para sa ating, para mapunta sa ating kaisipan. Na once upon a time, namatay ang isang Jesus Christ na Diyos ang katawang tao, iniwan ang karangalan sa kalangitan at nagpakababa ng kitulad sa atin upang mamatay sa krus at magkaroon tayo ng kaligtasan. At ito'y sa every first day of the week, ito'y pinag-uutos sa atin na gawin upang maalala natin yun. Ito magpapatibay sa ating pananampalataya. Basahin natin. Sa verse 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Si Apostle Paul, wala siya doon sa Last Supper. Wala siya doon. Pero itong Lord's Supper na kanyang sinusulat, ito'y tinanggap niya sa Panginoon. Ito'y iniutos ng Panginoon na gawin niya at ituro niya kanya. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Na ang Panginoon Jesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. At sa gayunding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin niyo ito sa tuwing kayo iinom dito sa pag-aalaala sa akin. Anong inaalala natin ang kamatayan ng ating Panginoon? Sapagkat sa tuwing kanin ninyo tinapay na ito at inuman ng kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Hindi lamang natin naalala ang kamatayan ng Panginoon, kundi ang pagdating niya. Dahil gagawin natin kasi saan niyang pagdating. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon sa parang hindi nararapat, ay magkakasala sa katatugon ng Panginoon. Minsan may nananalangin na sana kayo maging karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat kailanman. Hindi yan sinasabi ng talata. Ito'y gawin natin sa tamang paraan, ang ibig sabihin. Dahil ang problema ng taga-Korinto, hindi na ginagawa sa tamang paraan yung Lord's Supper. So sa atin ninyo yung sarili, at saka kumain ng tinapay, tuminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain, tuminom ng di kinikilala ang katawan, ay kumakain, tuminom ng hatol sa kanyang sarili. Dahil dito marami sa inyo ang mahihina at mga may sakit at ang ilan ay namatay na dito physically, spiritually, sinasabi. Subalit, kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahahatulan. Subalit, kung tayo hinahatulan ng Panginoon, tayo sinusupin upang huwag tayo mahatulang kasama sa sanglibutan. Dahil dito, mga kapatid ko, kapag kayo nagtitipon upang kumain, maghintayan kayo. Kung nagugutom ang sinuman, kumain siya sa bahay upang ang inyong pagtitipon ay huwag maawi sa paghatol. Tungkol sa iba pang mga bagay, ay magbibigay ko ng tagubilin pagdating ko. So, yun ang makita natin. Pag-alaala sa kamatayan ng Panginoon. It's a time to edify one another. Magpatibayan tayo sa isa't isa. Doon po sa panahon ng spiritual gifts, ang purpose pa ng spiritual gifts kaya ginagawa nila is to edify. Magpatibayan sa isa't isa sa ating pananampalataya. So makikita natin sa ating pagsabagaw ng day, you will edify one another. Kanya. Sayin natin. Sa 14 verse 26 ng 1 Corinthians, yun ang sinasabi, gawin niyo lahat ng mga bagay sa pagpapatibay kanya. Ito po. Ano kung gayon, mga kapatid, o kayo nagkakatipon, bawat sa may awit, isang aral, isang pahayag, isang wika, isang pagpapaliwanag, gawin niyo lahat ng mga bagay para sa pagpapatibay. So, ang pagkakatipon natin is for us to edify one another. At yun po ang ating tamang motibo sa pagtitipon.
Yun po makikita natin. Alala natin ang kamatayan ng Panginoon and to edify one another. Pagtibayin po natin ang isa't isa. Kasi ng pagkakataon na pagtibay natin ang isa't isa kasi tayo po ay nagkakatipon. At hindi po, tandaan rin po natin, dapat tayo may tamang layunin, proper motives. Dito sa James chapter 2 verse 1 to 4. Mga kapatid ko, huwag kayong magkaroon ng pagtatangi habang tinatagnan niyong pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, ang Panginoon ng kalalatihan. Sapagat kung pumasok sa inyong pagtitipon ng isang taong may mga gintong singsing sa mga daliri at may magandang kasungutan, at may pumasok ding isang dukha na may hamak na damit, at inyong pinansin ng may suot ng damit na maganda at sinabi, maupo ka rito, at sa dukha inyong sinabi, tumayo ka riyan, o maupo ka sa ibaba ng tuntungan na aking mga paa, hindi ba kayo gumagawa ng magpagtangi sa inyong sarili at nagiging mauko na may masasamang pag-iisip? So, dapat meron tayong tamang motibo sa ating pagtitipon, mga kapatid. Ito rin po ay pagkakataon na maituro ang Ebanghelyo. Tingnan niyo, sa Acts chapter 3 verse 7, si Pablo ay nangaral hanggang sa hating gabi. Kasi ang hating gabi, yan po yung pagpapalit ng araw. Magiging Lunes na po yun. Doon po sa panahon ni Joshua, ang kautusan ay tinuro sa lahat ng bansang Israel. Kasi na sa Joshua, sa chapter 8, 34, 35. Kaya po sa Old Testament, mga kapatid. Basahin natin. Ito po ang ating mababasa. Pagkatapos ay kanyang binasa ang lahat ng mga salita ng kautusan, ang pagpapala at ang sumpa, ayon sa lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan. Walang salita sa lahat ng iniutos ni Moses na hindi binasa ni Joshua sa harapan ng buong kapulungan ng Israel sa mga babae, mga bata at mga dayuhang naninirang kasama nila. So sabihin, nagkaroon po lang pagbabasa at pag-aaral sa lahat ng salita ng kautusan. Gano'ng kahaba yun? Pero yun kailang ginawa, di ba? Ito'y ginawa nila sila nagkakatipo. Kahit po nung panahon po ng pagbabalik ng Israel, galing po sa pagkalipin sa panahon po ni Nehemiah, nung sila bumalik, si Nehemiah upang kanyang muling itayo ang mga kuta o walls ng Jerusalem na bumagsak. Hindi lamang po yun ang kailang ginawa, kundi ginawa rin po niya yung panunumbalik ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po sa Nehemiah, chapter 8, verses 1 to 3. Ang buong bayan ay nagtitipon-tipon na parang isang tao sa liwasang bayan na sa harapan ng pintuang tubig. Kaya sinabi kay Ezra, na eskriba na dali na aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon sa Israel. Dinala ng parin si Ezra ang lahat ng kautusan sa harapan ng kapulungan ng mga lalaki at mga babae at sa lahat ng makarinig na may pangunawa ng unang araw ng 7 buwan. Si bumasa mula roon sa harapan ng liwasan na nasa harapan ng pintuang tubig mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat sa harapan ng mga lalaki at mga babae na mga nakakaunawa at mga pandinig ng buong bayan at nakatuon sa pakikinig na salita ng kautusan. Sila'y nakatuon sa pakikinig kanya. So ito sa Old Testament. Pero sa New Testament, ganun din. Sa Acts chapter 2 verse 46, araw-araw kanya. Sila nagkakatipon sa templo. Sila na nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Dito po sa Gawa, chapter 19, verse 9, yun din po ating mababasa. Sabi dito, ngunit nang magmatigas ang ilan at ay maniwala, nagsasalita ng masama tungkol sa daan sa harapan ng kapulungan, kanyang iniwan sila at sinama ang mga lagad at na nakipagtalam araw-araw sa bulwagan ni Tirano. Sila, dahil mahalaga sa kanila ang pakikinig sa Ebanghelyo. So sa ating pagdalo sa kapulungan, mahalaga sa mga naunang Kristiyano ang pakikinig sa Ebanghelyo. Sa Old Testament, ganun din para mapakinggan nila ang kautusan ni Moises. Sa Bagong Tipan, yung mga naunang mga Kristiyano, para mapakinggan nila ang Ebanghelyo. Ang ating pagdalo ay hindi para magbigay ng kapurihan sa ating mga sarili, kundi magbigay ng kapurihan sa Diyos. It is to honor God. It is to worship God. Yung makikita natin. Sa John chapter 4 verse 24, itong sabi ng ating Panginoon
doon sa babaeng Samaritana na nakita niya doon sa balon. Basahin natin. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. So it is to honor and worship God, hindi ng ating sarili. At ang pagkatayo po ay inaalala natin ang kamatayan ng Panginoon, it is to honor the Lord and to honor God. Di ba? Pag tayo po nangangaral ng Ebanghelyo is to honor God. Hindi parang tanyagin ng ating sarili. Pag umaawit tayo is to praise and honor God. Di ba? Makikita natin. At kahit sa ating pagbibigay, it is to honor God dahil yun ang kanyang kagusto na gawin natin. And when we pray, it is also to honor God. So pagdalo ay mahalaga. Ito'y para sa Diyos. Masinin po natin, pagka nga tayo po'y dumadalo, halimbawa, inimbita tayo ng isang kaibigan, o nagkaroon tayo ng reunion, para makita natin ang mga dati natin mga kaibigan ng mga klase noong unang panahon, binibigyan natin ng panahon ba gusto natin sila makita. Hindi ba ganoon din sa ating pagdalo sa araw ng pagsamba? Gusto natin makasamang Diyos, di ba? Magbigay puri sa Diyos. Bakit parang hindi natin gustong gawin yun? When you neglect and forsake the assembly, di ba? Dapat yun na nasa ating kaisipan. It is to honor God. Ito ang pagkakataon that we meet God. Di ba? Kasama natin siya. At magbigay tayo ng papuri sa Diyos. Ito rin po yung pagkakataon ng pagtuturo sa katwiran. Alam po ninyo, hindi tayo pwede maging matwid unless we know the Word of God. So, anong gagawin natin kung di natin alam salita ng Diyos? Ako po yung natutuwa, natatawa, hindi natutuwa. Sa mga gustong mangaral salita ng Diyos, tayo mag-aral ng Biblia. Paano mo gagawin yun? That's impossible. Alam yung tuturo mo. Mambobola ka lang pagka gano'n, di ba? Dito po sa Acts chapter 11, verse 26. Nang sa kanya matagpuan ay kanyang dinala sa Antioquia, tangyari sa buong isang taon, ay nakasama nila ang iglesia at nagtuturo sa napakaraming tao. At sa Antioquia, mga alagad ay pinasimulang tabaging mga Kristiyano. Tignan nyo, sa buong isang taon, ganyan. Napakaraming tao. Anong ginawa niya na doon? Eh, siyempre, sila nagtuturo ng salita ng Diyos sa katwiran. Sa pagka dumating po yung mga sakit, para hindi po tayo dapuan ng sakit, tayo po yung nagpapa-immunize, nagpapabakuna tayo. So you can have immunization against disease, di ba? Ako, dahil senior na ako, meron akong yearly flu immunization o kaya laban din po sa pulmonya para hindi ka magkaroon ng ganun sakit. Dahil na po ako, meron akong sensitivity sa antibiotics. Ano po? Kasi kung hindi ka magkakasakit, hindi mo kailangan na antibiotics. Yun ba? Namamatay sa mga bagay na yan. Sa 2 Timothy, chapter 2, verse 15, kailangan din natin ng spiritual immunization para matakasan natin ang mga kasalanan at mga sakit sa ating pananampalataya. We need to be immunized. Ano yun? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, sabi rito, pagsikapan mong umarap na subok sa Diyos, magagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Paano mo gagamitin sa wasto ang salita ng katotohanan kung hindi mo ito alam at hindi mo naintindihan? So, ang spiritual immunization is to study and understand the Word of God para ito'y magamit mo sa tamang paraan. Di ba? So, imposible yung gusto mong mangaral, hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po yun, that's impossible. It says 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. At kami nagpatuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos, na inyong narinig sa amin na inyong tinanggap yon, hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan, at bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Ang salita ng Diyos ay gumagawa sa atin. So ito ginagawa natin ng tama. That's being immunized laban sa paggawa ng kamalian. So ibig sabihin, sa pagdadalo natin, we are being spiritually immunized
sa pamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Hindi ba? Kasi tignan nyo, dito sasabi ni Pablo, kapag ka tayo natutukso, ay gagawin ng Diyos ang paraan ng pag-ilag. Paano mo gagawin? Miraculously? Bibigyan ka ng Diyos ng paraan na Hindi. Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kung alam natin ang salita ng Diyos, tatakas ka sa ganung mga bagay, di ba? Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, subalit tapat ang Diyos na hindi niya pahintulot na kayo tuksoy na higit sa inyo makakaya, kundi kalakit din ang tuksoy na kalaan ng pag-iwas upang ito inyo makaintisyan. Ano yung paraan na yun? That's the Word of God. Paano nag-iisip tayo ng miraculous way of escaping? Hindi totoo yun. Sa salita ng Diyos, yun nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para takasan natin ang anumang tuksong dumating sa atin. At makikita rin po natin kapag may nagtatanong sa atin, meron tayong sasagot. Kahit tayo mismo, maunawaan natin ang pag-asa na nasa atin. Sa 1 Peter chapter 3 verse 15, ito ang ating mababasa. So, hindi po ito sinunod sa mga mangaral. Ito sinunod sa mga Kristiyano. Sa lahat ng Kristiyano na sinulatan ni Apostle Peter. Kundi sa inyo mga puso ay pakabanalin nyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayo naging handa na ipagtanggol sa bawat taong humingi sa inyo ng katwiran ng tungkol sa pag-asang nasa inyo. We also will try to spiritually immunize yung mga tao sa sanglibutan. Papakinggan nila ang salita ng Diyos na magbibigay ng kalunasan sa ilang kasalanan. We have to convict, and convert the lost. Yun po ang trabaho natin bilang mga Kristiyano at kamanggagawa ng Diyos. So, paano natin gagawin yan kung tayo mismo hindi natin alam salita ng Diyos? Dito basahin natin sa 1 Corinthians chapter 14, 24-25. Sabagat kung lahat ay nagpapayo ng propesya, pumasok ang isang hindi mananampalataya, o hindi naturuan, siya'y natulan ng lahat, siya'y pinananagot ng lahat. Pagkatapos na mabunyag ang mga lim ng kanyang puso, ang taong yan ay yuyukod at kanyang sasabihin ng Diyos at ipahayag tunay kasama ninyo ang Diyos. Pagka merong tayong naralan, yun ang mangyari sa taong yun. Maaaring siyang maniwala at siya po ay sumunod sa Ebanghelyo. So ito po yung pagkakataon to immunize ourselves with the Word of God. Kaya tayo tumibay sa pananampalataya, at the same time, tayo maging vessel ng Diyos para maipangaral natin ang Ebanghelyo sa iba. To spiritually immunize them also. Di ba? Tayo mahalaga, gumagastos tayo sa physical immunization. Bakit hindi naman sa spiritual immunization? At ito yung nagagawa natin pag tayo po ay nagtitipon at sumasamba. Pag tayo po ay nagkakatipon, ang ating mga lakas is concentrated. Di ba? Sabi nga, there's strength in numbers. Dito sa Acts chapter 4, 23 to verse 24, ito po ang ating mababasa. Pagkatapos sila'y mapalaya, pumunta sila sa kailang mga kasamahan. Yung sila'y mapalaya mga apostol doon sa mga Hudyo na umusig sa kanila. Sinong pinuntahan nila? Ang mga kapatid, mga lagat. At iniulat ang lahat at sinabi sa kaila ng mga punong pare at ng matatanda. Nang ito'y kailang manig, sama-sama silang taas sa kailang tinig sa Diyos at nagsabi pa, O Panginoon, nag-uwa sa langit at ng lupa, ng dagat at lahat ng naroroon kanya. Sila'y magkakasama. Sila'y nagkakaroon ng lakas. Di ba ay makikita natin? Kaya nga po ginawa ng Diyos sa Iglesia for that purpose. Para tayo magkasama, tayo magkaroon ng kalakasan sa isa't isa. Yun po yung nangyayari pag tayo nagkakatipon. Basahin po natin sa 12 verse 5 na Acts. Habang si Pedro nasa bilangguan, ang Iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa Kanya. Tingnan niyo yung lakas na yon. Pag tayo nananalangin sa ating pagsamba, meron ba nangyari doon sa panalangin na yun? Verse 12. Ng kanyang mga kapatid, ito'y pumunta siya sa bahay ni Maria, tinan ni Juan, na tinatay na Marcos,
na kinoroon ng marami nagkakatipon at nananalangin. So we can concentrate our energies pag tayo po'y magkakasama, hindi pagka tayo nag-iisa. We mutually edify, mutually encourage one another. Sa Hebrews chapter 10, verse 22, balikan po natin yun. At ating isang alang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabuting gawa. Saan natin ginagawa yan? Sa pamamagitan ng pangangarang ebanghelyo, sa pamamagitan ng ating mga panalangin, sa pamamagitan ng ating mga awitin. Dati ang awitin po ay nagtuturo sa isa't isa. It's a mutual provocation, gisingin natin ang isa't isa, and also to mutually encourage one another. Tandaan natin, tayo po ay nabubuhay sa makasalanang sanglibutan, kailangan po natin ng kalakasan ng bawat isa to encourage or edify one another. Dito po sa Acts chapter 2 verse 46. At araw-araw, habang sila magkakasama sa templo, sila nagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsalo-salo na may galak at tapat na puso na nagpupuri sa Diyos at nagtamo ng lugod sa lahat ng tao at idinardig sa kailan ng Panginoon araw-araw mga to mutually encourage one another. Dahil meron tayong pareho-parehong layunin. At pagnanasa, ano yun? Para magkaroon tayo ng kaligtasan sa langit. Diba? So, yun po ang ating makikita kung bakit mahalaga ang pagsamba natin, mga kapatid. Isa lang ating pupuntahan eh. Isa lang, gusto natin makarating doon. So, tayo po ay sa ating pagtitipo, nakakatulong sa ating yun. Pinag-utos sa atin ng Diyos para tayo lumago sa ating pananampalataya. We have the same goals, we have the same work. Gusto natin pumunta sa langit, we have the same work. We are seeking the same results, di ba? Ano yun? Makarating tayo sa langit. Kaya mahalaga po yung ating pagsamba na pupunta sa ating kaisipan. Yung mga bagay na mahalaga sa atin. At yung pong pagsamba at pagtitipon, ito sa araw-linggo, Mythic Bible Study, o isang gospel meeting, o lectureship, o whatever. Ito po ay isang paraan para maiwasan ang mga problema sa iglesia. Minsan nagkakaroon po ng problema sa iglesia dahil kakulangan ng kaalaman ng mga kapatid. Pero makikita natin, pag tayo nagkakatipon, yun ay isang paraan para maiwasan natin ang future problems sa iglesia. Dito sa Philippians chapter 2 verse 4, ano po? Sayin natin. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo kanyang sariling kapakanan, kundi kapakanan ng iba. Hindi lamang ating sariling kapakanan, kundi kapakanan ng lahat, ng kapatid. Kaya doon po sa ating pagtitipon, yan ang napupunta, nakikita natin. Hindi lang ang ating sarili, ang tinitignan natin, kundi rin yung mga kapatid, ganyan. Dito po sa Colossians 3:15. Ito po ang ating magbabasa bago po yung susunod na talata babasahin natin. Ito po ang ating mababasa. Tumitikip po itong libro ko. Bago kasi ito. Verse 15. Ito po. At maghari sa iyong puso ang kapayapaan ni Kristo na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo maging pagpasalamat kayo. Kahit tinawag sa isang katawan, pa tayo magkaroon kaligtasan. Tinawag tayo, no? So, pag tayo nagkakatipon at tayo nag-aasal, tayo Diyos, tayo pasabay-sabay na nananalangin o nag-maaaway, etc. Ito po ay nagpo-promote ng pagkakaisa sa ating Panginoon. Yung pa nga po sa 1 Corinthians 1:10, sabi ni Pablo sa pangalang Panginoon, kayo magkaisa kanya eh. Mahalaga tayo magkaisa. Papaatang isang bagay ng pagpapakita ng pagkakaisa ay kung tayo nagtitipon sa pagsamba. Paano tayo magkaroon ng pagkakaisa? Hindi natin tayo nagkakatipon sa araw ng pagsamba. Sa verse 10, mga kapatid, ngayon ay nanawagan ako sa inyo sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoon Jesucristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang. Isa lang ang ating tinuturo, ang salita ng Diyos. Huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkababahagi, kundi kayo magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Promotes unity in Christ. At tayo po ay, ang ating pananampalataya ay lalong tumitibay. So our spiritual strength
is increased pag tayo sumasamba. Babalik tayo sa 1 Corinthians chapter 11. Bakit marami ang nakakasakit? Bakit marami tutulog? Marami namatay na spiritually? Dahil hindi sila, yung pa makita natin problema doon, hindi nila ginagawa sa tamang paraan yung Lord's Supper. Ginawa nilang ordinary meal. Lalo na kung hindi ka pumupunta. Pag hindi tayo pumupunta, umihina ang ating pananampalataya at until such time na mamamatay na ang iyong pananampalataya at hindi ka nasasamba. Yun po ang evolution ng hindi pagsamba. Umihina ang iyong pananampalataya, umihina ang iyong pananampalataya hanggang kayo mamatay na. Hanggang mamatay na ang iyong pananampalataya. Kaya yung mga hindi sumasamba, eventually mamamatay ang kailang pananampalataya. Sa Ecclesiastes chapter 4, 9-12, ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa. Though there's strength pag meron kang kasama, di ba? Sapagkat sila may mabuting gantimpala sa kailang pagpapagod. Dahil mas magtatagumpay kayo, kanya. Sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya. Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila. Ngunit paano mainitan ng nag-iisa? Kung kayo po ay nung unang panahon, during winter, na wala pang yung heater na magpapainit sa inyo, ang nagpapainit ay yung katawan ng isa't isa. So, sila tutulong magkatabi para malaban nila yung lamig kanya. At bagamat ang isang tao ay maaaring magtagumpay laban sa iba, ang dalawa magtatagumpay laban sa isa. Ang panaling may tatlong pisi ay hindi agad mapapatigyan. So there is strength. Pag tayo po ay nagkakaisa sa ating paglilingkod sa Diyos, tayo po ay may strength, tayo may kalakasan laban sa ating kaaway. At tayo po ay lalo magtatagumpay sa ating layo na tayo magkaroon po ng kaligtasan. Di ba? Kaya nilagay ng Diyos ang pagsamba. Nilagay ng Diyos ang local church for that purpose. Para mapalakas ang pananampalataya ng bawat isa. At ito'y nangyayari. Siyempre, pag tayo po'y nagkahiwa-hiwalay na, nasa kanya-kanya na tayong pamumuhay, kailan tayo nagkakaisa? Pag tayo sumasamba, di ba? Sa Ephesians 4:3, nagsisikap na mapanatili ang pagkakasya ng Espiritu sa bukulob ng kapayapaan. So ito po yung nangyayari sa ating pag-aaral at pagpupuri sa ating pagkakatipo. So pag may problema, that's solved dahil nga po number one, pinag-aaral natin salita ng Diyos at tayo nagkakaroon ng pagkakaisa at tinitignan natin ng kapakanan ng bawat isa. To prevent future problems pag pinababayaan natin. Ngayon, tanong, ba't di ka sumasamba? Ba't di ka dumadalo? What's the problem? Is it because of personal pleasure? Gusto mong magkaroon ng kasiyahan sa araw na yun instead na ikaw ay dumalo sa pagsamba o pag-aaral sa salita ng Diyos. Majority ng mga tao sa sanglibutan, kahit ano pang pananampalataya nila, hindi sila sumasamba. Doon po sa lupain po ng Germany, ang dalawang pinakamalaking religion sa Germany is the Lutheran Church at saka Roman Catholic Church. Geographically, Northern Germany ay Protestant. Yun po ay mga Lutheran. Southern Germany is Catholic. Pero po ba niya ilang percentage ng population ng dumadalo? 1%. So makikita natin gano'ng walang laman ang kailang mga malalaking mga katedral. Bakit gano'n? Dahil sa kanilang materialistic way of life. Gusto nila yung personal na kasiyahan kaysa sila sumamba sa Diyos. Kahit sabihin natin mali kailang pananampalataya. Is it because of sports? May mga kapatid na gano'n. Inuuna pa nila yung sports nila kaysa sa kanilang pagsamba. Oh, sports is good. Yeah, yan po ay hindi naman masama yun, actually. Nakakasay sa tao yan, etc. Pero yung ba dahilan ba't tayo sumasamba?
Is it because of money? Ito problema, ito yung curse ng modern living. Money, materialism. Ito yung pressure ng ating pamumuhay sa panahon na ito. Once upon a time, nung mas payak pang buhay ng mga tao, hindi problema yan. Siguro, I imagine, nung unang panahon, mas maraming dumadalo sa pagsamba. Dahil ang mga tao basically are less materialistic, mas less na sila ang kailang pressure sa material na bagay, siya mas simpleng buhay noon. Ngayon, mas convenient, mas maganda yung way of life, but that is a cost. That has a cost. May halaga yun. Kaya nga po, minsan, kahit araw ng linggo, nagtatrabaho yung tao. Especially sa mga first world countries. Tatrabaho sila. Bakit? Just to have money. Yung bang dahilan, mga kapatid? O mga kaibigan? O gusto nating matulog at magpahinga? Oo, hindi masama yung matulog at magpahinga. Pero may panahon ng pagtulog at pahinga at hindi yan ang araw ng pagdalo sa ating pagtitipon sa iglesia, either Sunday o anumang bagay na spiritual activities because of friends. Influence ng ating mga kaibigan. Hindi tayo dumadalo. Mahalaga yung kaibigan, pero kailangan tayo mag-ingat kung anong klaseng kaibigan. Will our friends influence us to be much better Christians, or tayo po'y mapapawalay sa Diyos? Minsan, ironically, mga ibang Kristiyano, they are so worldly, na kung sila maging kaibigan mo, instead na kayo mapalapit sa Diyos, kayo mapapalayo. Dahil sa mga bagay na ginagawa, which are worldly. Sa 15 verse 33, ano po? Huwag kayong padaya, ang masasamang kasamahan ay sumisira sa mga gandang ugali. Totoo po yun. O kung minsan may galit ka sa ibang mga kapatid, huwag nating alsin po natin ang namang bitterness o kapaitan o galit. Hindi po tama yan. Pansinin po natin, yung buong sanglibutan, we are groaning. The whole world is groaning and travails in pain. Ano yan? Sa kasalanan. O dahil sa ikay magkakasala, kaya hindi ka sumasamba. Pag tayo po'y namumuhay sa pagkakasala, kung meron tayong ginagawang kasalanan, wala tayong pagnalasang sumamba. In the first place. Dahil siyempre, pag ikay sumamba, at ipinapangalang salita ng Diyos, masasaktan ka. Minsan, kahit iba pa yung tinuturo nung nagtuturo, kahit hindi tungkol sa kasalanan mo na ginagawa mo, masasaktan ka pa rin. Kaya, para hindi masaktan, hindi sila sumasamba. Kaya ang katanungan, yung mga excuses na ito o alibis are more important than God. Yung po'y mas mahalaga kaysa sa Diyos. Hindi pa final analysis. Pag tayo namatay na, lahat ng pinapahalagahan natin ito ay walang kwenta. Mawawala lang lahat yan. But on the other hand, pag binigyan natin priority ang Diyos, hindi magiging walang kabuluhan yun. Yung mga kapatid, hindi magiging walang kabuluhan yan dahil ito'y may katimpala. This is 1 Corinthians chapter 15, mga kapatid. Basahin po natin. Ito ang ating mababasa sa verse 58. Ito yung magandang talata. Magsimula po tayo sa verse 54 ng 1 Corinthians chapter 15. Subalit kapag itong may pagkasira at ay mabihisan ng walang pagkasira, at itong may kamatay, mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay, o kamatayan nasaan ang iyong pagtatagumpay, o kamatayan nasaan ang iyong tibo. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga, ganyan. Nagtagumpay ang Panginoon sa Kristo. At pagdating ng Panginoon, magagapi ang kasalanan. Ganyan. At tayo mabubuhay na maguli. Anong gagawin natin?
Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na lagi sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Hindi walang kabuluhan ang mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon. May kabuluhan yun. Sipin nyo pag kayo nag-absent, ang dami niyong kasalanan, number one. Paano yung pinangako niyong ibigay sa Panginoon? May utang kayo sa Panginoon. You're robbing God. Paano yung pagkakataon na tayo magpuri at mabigay lugod sa Diyos? Hindi ka nagbibigay ng pagpupuri at pagbibigay lugod sa Diyos. Paano yung pagkakataon na maragdagan na yung kaalaman at pagkaunawa sa inyong pananampalataya? Paano yun? Paano yung pagkakataon na tayo manalangin sa Diyos, magkakasama? Paano yung pagkakataon tayo mawit na may pagpupuri sa Diyos? Paano yun? Pag hindi tayo dumadalo sa kapulungan ng iglesia. So, bilang panghuli na po, let us give attention to attending every services of the church. Bakit? It is a command of God. Ito yung utos ng Diyos. It is not an option or our choice. We have no choice but to obey. Ito yung utos ng Diyos. So, kailangan tayo sumunod. Gusto nating maligtas. Kailangan tayo sumunod sa ating Panginoon. Hindi natin binibigyan pansin yan. O temporary, walang mangyayari sa iyo. Pero pagdating ng Panginoon, hindi kayo paparusahan. Hebrews chapter 5 verse 9. At nang maging sakdal, siyang naging pinagmula ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Anong ating susundin? Lahat ng kautusan ng Diyos. Kung tayo po ay pupunta tayo may papasa sa eskwelahan, kung ating gagawin yung minimum requirement, siguro papasa ka 75. Pero hindi ka walang kapakinabangan sa iyo kung gano'n lang gagawin mo. Hindi rin minimum requirement ang ating paglilingkod sa Diyos. Tandaan natin, we have to give 100% sa ating pagpupuri at paglilingkod sa Diyos. Buong puso mo buong kaisipan mo Kanya. At yung buong buhay Kanya. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 22, di ba? So, kung anong pinakamahalagang utos sa kautusan. Ang pagsamba sa Diyos ay isang mabuting gawa. It's a good work. It's a good work, mga kapatid. Ito yung utos ng Diyos, so it is a good work. Ito nga po yung pagkakataon na tayo makapag-aaral sa salita ng Diyos. Ano bang halaga ng salita ng Diyos? Dito po sa 2 Timothy chapter 3, 16, 17, ang lahat ng mga kasulatan ay kanasya ng Diyos at ang papakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasali sa katwiran, ano pang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. It's a good work. Ito yung tinuturo sa salita ng Diyos. Kapag ang isang mabuting gawa ay hindi natin ginawa, ito'y kasalanan sa atin. It's a sin. To know, sabi nga po, ang sinamang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ito'y hindi ginawa, ito'y kasalanan sa kanya. James chapter 4 verse 17. Kaya ang sinamang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. And yung binasa natin kanina, we are to abound in the work of the Lord. Ang salitang abound. Hindi ko kaunti yun. Abound. Kanya. It's not minimal. It's the maximum. Di ba? Na ating magagawa. Ulitin natin sa 58. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana Kanya. Hindi laging kaunti o laging minimal. Hindi sinasabi niya Laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. We are to abound in the work of the Lord. So, paano natin sasabihin we are to abound in the work of the Lord kung di tayo dumadalo sa pagsamba o pagtitipon ng iglesia? Hindi natin, alam po ninyo, sabi nga, real talk. Pag ito'y pinag-uusapan trabaho, hindi mo gagawin yan. Hindi ka nga mag-absent Sayang naman yung kikitain mo nga mo, sayang yung live ko kung
Kung hindi gagamitin ko na kaagad, sayang yung bayad doon, kamo. Eh bakit pagdating sa Diyos hindi ganoon? Parang sideline lang ang Panginoon. Minsan. At ang ating priority, hindi ang ating physical na buhay. Because our physical life will end sa araw ng ating kamatayan. Ang ating spiritual na buhay, kung ating ito'y bibigyan ng kahalagaan, it will continue into eternity, di ba? Kaya ang ating priority ay ang spiritual na mga bagay. Hindi na nga iniingi ng Diyos na buong araw, buong linggo tayong sasamba eh. Hindi na nga iniingi ng Diyos yun eh. Bigyan lang tayo isang araw on Sunday at ibang mga araw, kung gusto natin, at least twice a week lang eh. Sa lahat ng mga churches of Christ sa buong mundo. Twice a week lang. Yung iba once a week lang. Wala pa silang midweek Bible study. Dito po sa Colossians 3, 1 and 2. Kung tayo nga'y muling binuhay na kasama ng Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroon ng Kristo at nakaupo sa kahanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Bakit? Because sa mga bagay sa ibabaw ng lupa will end. Either when we die or on the last day. Yung mga bagay na spiritual, iyan ay will last for eternity. Either, actually sa langit. Kung binagawa nating priority, ang spiritual na mga bagay. So, do not forsake. Ang forsake, yung pinabayaan mo na, you abandon it, wala ka na pakialam, etc. Hindi. We do not forsake. Maaaring ngayon walang mangyayari sa atin. Pagdating ng panahon, meron. Pagdating ng ating Panginoon, magbibigay sulit tayo sa Panginoon. So, kukumpara ang percentage kung ano ang binigay natin sa Panginoon at binigay natin sa ating sarili. Sino mas mahalaga? Ano mas mahalaga? Kaya huwag natin pabayaan ang ating pagtitipon. Kapag ka isang tao, hindi na siya sumasamba, that's a sure sign na wala na siyang pananampalataya. Kasi kung meron tayong pananampalataya, we will see to it na kahit nahirapan tayo sasamba. Yung ibang mga kapatid, for some reason, may trabaho sila Sunday, pero pag wala silang trabaho, sila sasamba. Dahil yan ang gusto nilang gawin. Kung meron lang silang magagawa, hindi na rin sila magtatrabaho na linggo at sila sasamba. Yun nga pong presyo ng modern living, mga kapatid. Yan ang temptation ng modernong pamumuhay. Yan ang pressure sa panahon natin ngayon. So lalo natin kailangan na tayo lumakas sa pananampalataya. At yun ay sa pamamagitan ng pagdalo sa pagsamba at pagdalo sa mga kapulungan ng iglesia. So sana po tayo ay nakatulong sa ating kaisipan kung gaano kahalaga ang ating pagdalo sa ating pagsamba sa araw ng linggo o sa ibang mga kapulungan na iglesia na may kaugnayan sa ating pagpapalago sa ating pananampalataya. So maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig. Talagang kailangan natin ng, alam niyo sa Ilocano, pag-anos kanya, pagtitiis. Sa mga Bisaya, pag-antos, pagtitiis din. Para tayo po ay magkaroon ng maligtas at mapunta tayo sa langit pagdating po ng ating Panginoon sa uling pagkakataon. Ano po? O dyan, meron po tayong mga, alam nyo, pagka titignan natin mga comments dito, meron mga suki. No? Unless otherwise, siyempre, meron silang ginagawa sa oras na ito. Kaya pinipilo ko po yung alas 8 ng gabi. Kahit na po, alas 8 na po. Ang gabi kasi, gabi na eh. At least, libre na tayo sa ating mga ginagawa. Isipin natin kung alas 4 ng hapon, iba, nagtatrabaho pa yun. Although, pwede natin mapakinggan sa replay, either sa YouTube. Kung kayo po nasa Angeles City at environs, ano po, ang ating pong panambahan ay matatagpuan sa Avocado Road, Trinidad Village, Angeles City.
Trinidad Village Phase 3, ano po. Malapit po ito sa SM Telebastagan. Pagkalampas yun ng konti, sa SM Telebastagan, makita nyo sa kanan yung Shell Station. Meron po kayo makikitang kanto sa kanan. Pasok lang po kayo doon. Pagkatapos, meron kayo makitang pakantong pakaliwa, diretso, kung makita nyo sa kaliwa, doon po yung aming church building. Makikita nyo, Church of Christ. Ang ating mong pagtitipon ay sa araw ng linggo, alas 9 ng umaga at saka alas 4 ng hapon. Ano po? So sana kung kayo nandoon, gusto nyo magsama po sa amin, you're welcome. At sama-sama tayo mag-aral at magpuri sa Diyos. Kung kayo po ay mga Kristiyano na napadpad sa malapit sa Angeles City, tanda lang po niyo yun. Avocado Road, Trinidad Village, Angeles City. Kung meron kayong Google, madaling makita yan. O Waze, madaling makita po yan. Hindi na tayo dapat maligaw ngayon eh. Although minsan naliligaw pa rin tayo. Pero hindi na tayo dapat maligaw dahil dami ng paraan na makita mo yung direction, Waze, meron Google Map, etc. Di ba? Ano nyo, experience ko sa naliligaw ay papunta sa Manuyan Tree sa Sapang Palay. Ilang beses na ako pumunta roon na palaging naliligaw. Pero the last time ako pumunta, tingin ko hindi na ako naliligaw. Dinimemorize ko na po yung mga landmark doon para makarating sa lugar ni Brother Vicente Kai. Wala na po tayong tanong. Tignan natin. Oljan Ocampo, good evening po. Si Brother Oljan Ocampo po ay nasa Dubai. Although taga-Angeles City po yan. Earl Gabriel po sa Lunga, good evening. Gillan Leg, good evening. Jack Chris, alam po, ang hirap. Ainley. Magandang gabi, Igsoon. Ulito, Maliga, good evening, Brad. Watching from Davao City. Amelin Ferrer Lacambra, magandang gabi po, mga kapatid sa taga San Miguel, Bulacan. Yun layo siya, good tiempo, ito yung taga Mercedes, Camarines Norte. Carlos Anuling, maayong gabi, Brad. Pagka maayong gabi, ito ay po Bisaya, ano po. Archon Roy Sumabal, good evening po sa lahat ng mga kapatid. Ito po yung taga Baybay Leyte. Jeffrey Minawa Lodon. Lumampas. Maayong gabi, Diha. Brad, sabi, magandang gabi dyan. Ganyan. Dennis Yusa, magandang gabi, kapatid. Lord be sa lahat. Magandang gabi rin, kapatid Dennis. Lenito Torolisa, bulundag eh. Naimbaga Arabi, kada kay amin, kakabsad, bisabihin, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. At Jonathan Gonzalez, magandang gabi po kapatid na Lord Gishaluan. Yung iba, hindi ko po alam kung taga saan sila. Yung iba, alam natin po. So yun po ang ating pag sa gabing ito. Sana makintal sa ating kaisipan na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon sa isa't isa. Either ito yung first day of the week o namang kapulungan ng local church na kung saan tayo kaadik. Sipin ninyo, kung hindi kayo sumasamba regularly, bayaran yung utang nyo sa Panginoon. May biro nga ako eh. Kung kayo mag-abroad at di kayo pupunta kayo sa lugar na walang local church na pwede kayo sumamba, dahil mong kasalanan, ano? Hindi ka na nga sumasamba, hindi ka na nagpupuri, hindi ka pa nagbibigay. So, dapat pag-uwi mo, lahat ng utang mo, ibigay mo sa Panginoon dahil may utang ka sa Panginoon. Tandaan natin, may utang tayo sa Panginoon pag hindi tayo sumasamba. Ang sinasabi ko nga, hindi naman sa ako yung emphasis natin na pero hindi, para sa kaligtasan to eh. Kung mag-absent ka, once ibigay mo yung dapat mo ibigay sa linggo na yon, sa susunod na linggo. Nag-absent ka na nga eh. Malaki na yung kasalanan mo doon. Dadagdagan ka mo pa. Hindi ba mga kapatid? So ito lang po ang ating pag-aaral sa gabing ito. Meron kayong comments o tanong. Pwede naman po nyo ilagay. Kung wala naman po, okay rin po yung mga kapatid. Oh, how great the salvation in Jesus, that the prophets of old testified. Even angels desire its revealing.
praise and glory to Christ crucified. You were threatened for me, you were slandered for me. Every thorn, every nail, every tear was for me. Sweet the thought that my soul may be mended and whole by my Lord who was broken for me. As a lamb that was led to the slaughter, not a threat, not a word did you say. Help me, Lord, when my heart fills with anger. Your example I will not betray. You were threatened for me, you were slandered for me. Every thorn, every nail, every tear was for me. Sweet the thought that my soul may be mended and whole by my Lord who was broken for me. I've been saved by your word that is living, to a love that is fervently pure. Precious blood from your cross brings redemption, with a hope that is living and sure. You were threatened for me, you were slandered for me. Every thorn, every nail, every tear was for me. Sweet the thought that my soul may be mended and whole by my Lord who was broken for me. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, alleluia. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be open unto you. Alleluia, alleluia. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be open unto you. Alleluia. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Alleluia, alleluia. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of Yah. Alleluia. Salamat po sa panahon na po naging karagdagan po sa ating kaalaman at pagkaunawa, at sana po ay malalo tayong magnasa na pagpursige, na huwag pabayaan ang ating
pagkakatipon ng sa anumang kapulungan ng Iglesia. Tayo po yung manalay. Mga banal, kayo po ay buong pagpapakumbaba na kumikilala po sa inyo bilang makapangyarihang, marunong at pinaka nagkakita ng pagmamahal po sa amin ng Diyos. Na bagamat di kami karapat-dapat, ay inyong sinugo ang inyong tunang anak upang magkaroon kami ng kaligtasan, bagamat kami inyong mangkaaway, pero sa panahon na yaon kami inyong niligtas sa pamagitan ng aming Panginoon. Ama, sana po ang inyong mga salita ay maging patnubay sa amin. Ito'y maging ilaw sa aming mga daan at ilawan sa aming mga ilaw sa aming mga paa at ilawan sa aming mga daan upang hindi kayo maligaw sa daang patungo sa inyo, O Diyos, patungo sa langit. Patawahan niyo kami sa aming mga pagkakasala, bigyan niyo kami ng kapakbabaan, at tanggapin namin ang aming mga pagkakamali, at ituwid namin ang aming sarili na ayon sa inyong kalooban. Patawahan niyo kami, Ama, sa aming mga pagkakasala. Nawa ang mga nagtuturo ng Ebanghelyo, O Diyos, sila'y magturo lamang ng katotohanan. At huwag sila magkaroon ng tuksyon na ituro kailang sariling personal na opinion o paniniwala. Ama, kami po'y nananalain ng po sa mga namamahala sa pamahalaan, at sala'y bigyan niyo sa karunungan upang mamahala ng magpanatiling katiwasayan, kapayapaan upang kayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa inyo, Diyos. Ito po yung aming dinadalain sa dakilang pangalan po sa Kristo. Amen. Maraming salamat po sa mga kapatid sa Angeles City, Southside Church of Christ. Magkita-kita tayo sana bukas. Sa lahat ng mga kapatid, sana po tayo dumalo sa ating pagsamba sa kani-kanyang lokal na iglesia. Maraming salamat po at naway patabayan tayo ng Diyos. God bless. Take care.